mga kabayan, di ko sila masyadong, wala akong masyadong alam doon since mostly yung mga nakita ko is yung mga pro-admin talaga. Yung malaki yung, malaki yung involvement doon sa flood control. So medyo surprising yun. Mas surprising yun kasi mga party lists, they don't have their own district for flood control. But it's also expected that may mga kasama din sa minority na nakatanggap din from the Congress leadership, from the House leadership. Okay. So, kung nung bang una kang lumabas na tuloy-tuloy na yung media posting mo talagang maraming bumilib sa'yo ng mga kabataan katulad mo. For sure, galing ka sa pamilya na mga politiko, marami kayong mga kaibigan. Meron bang pag-pressure sa'yo, like friends ng late father mo or kaibigan ng mother mo na sana Kong Barzaga, pwede ba tumigil ka na lang, huwag ka na magsalita, mag-join ka na sa amin? May mga ganun ba? Yes, actually, nung first day pa lang, gusto na agad mag-set ng meeting ni Speaker Romualdez noon kasi hindi pa siya natatanggal. Gusto na mag-set ng meeting sa akin pero before mag 1 week pa, natanggal na siya Speaker and then nanahimik na lang siya. So, madami ding nagsabi na they'd prefer not to worsen the problem or wag na akong masyadong magsalita. Kasama ko rin siyempre ang isa sa matapang na si Spoke Sally Roque. Ini-introduce ko si Kiko Barzaga. Hi, Kong! Thank you so much Welcome, for being here. Meow, meow. No. Meow, meow. May pusa si Marley ka kanina. Pakita mo nga pusa mo. Ingitin mo. Ganda ng pusa mo, ha? Magtanong ka muna kay Kong. Ayan. Ayan. Kong, ayan. Grabe, parang sa mga fans. yan. Oo. Yeah, sa mga fans mo. Ayan, so kunin ko rin yung pusa. Kunin mo yung pusa natin. Alright. Ito yung interview na mga pusa. Okay. Anyway, alam mo kung karangalan na kasama ka namin dahil ikaw ay talagang tinitingala bilang inspirasyon ng napakarami na naninindigan ngayon. No? Okay ba yung signal? Maraming salamat sa iyong sakripisyo sa bayan. At alam mo, nung minsan na ako'y nasa Kongreso, nalagay din ako sa ganyang posisyon na nagkaroon ng banta sa akin na i-expel ako dahil isa ako doon sa dalawa na sumuporta doon sa pag-impeach kay Andres Bautista, dating chairman ng COMELEC, na ngayon ay humaharap sa kaso sa Amerika dahil nga doon sa basehan ng aming impeachment. No? At ang nagpapa-expel sa akin ng mga panahon na yon ay yung dating majority floor leader na ka-eskwela nitong si Andres Bautista. Kaya alam ko kung ganong kahirap yung mga nakalipas na araw, lalong-lalo na meron kang distrito, no, na ano bang babalansehin? Distrito o yung paninindigan? But please tell us first. Ayan ang pusa ni Maharlika. Hi. Say hi to Manilo. Manilo ko. Hello. Hi, Manilo. So, unang question. Unang question, Kong, no? Inasahan mo ba na ikaw ay tutuluyang i-expel matapos na isuspende? Well, actually, yun din yung parang sinasabi nila pag after suspension, na-expel na ako. And we expected that, pero unexpected din in a way na wala pa rin akong, I'm the first congressman to be expelled without any conviction. So ako yung first na hindi criminal. Ano ba, nagalit lang sila, napikon sila dun sa Crocodile Farm. Yeah. So ano ba yung sinabi nila, Kong, na talagang, ano yung specific na sinasabi nitong Crocodile Farms na disorderly conduct na ginawa mo? Yes. Okay. Can you hear me? Okay. Yeah. Yes. So medyo So yung question ko, ano yung specific na sinasabi ng Crocodile Farm, mga crocodile sa Congress, na disorderly conduct na ginawa mo? Multiple yung sinabi nila, yung sa pinaka-last na ethics complaint. Yung kay Sandro Marcos, tapos yung sa mga Good.
So ano yung sinabi nilang ang na-offense unethical kay conduct Romualdez mo? doon. O ano daw yon specifically? Kasi importante yan dahil alam mo, bagamat may kapangyarihan ng Kamara Yung mga na online- mag-expel, kung merong grave abuse of discretion, hindi naman po pwede mawala ng representasyon ng iyong distrito. No? So tingin ko, pwede mong i-challenge sa hukuman yan. Ano daw yung specific conduct na they found it so disorderly na kailangan kang i-expel? Possibly. Ano yung sinabi mo na disorderly Parang yung conduct? general conduct lang yung nakalagay. Kasi yung sa last complaint, ang nilagay nila multiple different instances. So, ang naging grounds on yung general conduct ko na no. General conduct. Oh. Alam mo, sa tingin ko, kailangan questionin mo ito sa Korte Suprema, ha? Kasi ngayon lang ako nakarinig ng disorderly conduct na hindi naman nila mapakita kung ano talaga yung disorderly conduct, no? At saka, hindi sila po pwede magreklamo kung ikaw ay nagsasalita. Dahil... Go ahead. Go ahead, Kong. I think ibang disorderly conduct na cited din doon is through online posting outside of session. So, there are plenty of things to question about it. Yes. Kasi kung mga posting ang sinulat mo, yung pag-expel sa'yo is a form of subsequent punishment, no, for freedom of speech, no? Mambabatas ka policy maker ka, kaya nga may immunity from libel para unabated ang debate sa loob at sa labas ng Kongreso, no? I hope you go to the Supreme Court nang mapahiya naman ng crocodiles na yan, no? Do you have plans of going to the Supreme Court? Well, possibly. We're still considering the options now at kung ano yung mga bagong development. Kung may I ask na kailan ba nag-start itong yung pagiging passionate mo para labanan yung mga tinatawag nating crocodiles sa Malacanang, sa Kongreso? I mean, sa Malacanang din, but yes, tama. Doon nag-umpisa yan nung nag-away kami ni Martin Romualdez. Kasi sinabi niya sa partido ko na gusto ko siyang tanggalin na speaker, pero hindi naman totoo yun. And then, kung gusto niya ng away, di bibigyan ko siya ng away. So, naglaban-laban kami. Doon nag-start. Kaya talagang ginalit mo naman kasi yung mga crocodiles. It started with a conflict with Martin Romualdez. Well, so, kanina, may isang crocodile na umiyak kasi napangalanan siya ng 18 Brave Marines, no? Sa Blue Ribbon hearing, for sure, updated ka. Itong si Gonzales, di ba? Yung minura ka. Nasaktan siya doon, although hindi mo naman siya... Alvarez, sorry, not Gonzales. Alvarez, right? Alvarez, sorry. Yeah, I stand corrected. So, hindi mo naman siya pinangalanan na inatake na diretsyo, pero umaray siya. Ang sabi niya, ang puyan mo doon yung mga maleta kongresistas. Then ang sabi niya, pusang pinamo rin. Then kanina, narinig natin na pinangalanan siya ng Brave Marines na isa nga sa mga tumanggap ng mga mali-maleta, although pinasinungalingan niya. Ano yung masasabi mo doon? Well, I can see why he's offended kasi wala naman siyang masyadong gagawa doon. Maganda nagalit lang siya na tinawag siyang crocodile, but there's a possibility this. So we'll see how kung paano ma-apply yung testimonies nila sa Blue Ribbon, and I hope that justice can be brought to Kong Alvarez. Well, Kong, napakadaming mga binanggit na mga kasama mo sa Kongreso kanina na nakatanggap ng mga maleta, no? Simulan na natin yung mga miyembro ng nakalipas na WAD committee dahil yun ay nakatanggap sila dun sa bago pa itong kongresong ito, mga Jervy Luisco, mga Ajong, mga sino pa ba yung mga Abante, yan yung mga prominente, no, na nabanggit, no? Nagugulat ka ba na nabanggit ang mga pangalan nila? Di naman. Expected. That's surprise. Yung mga yung mga kasama mong mga left-leaning na makabayan black, no? Ang tawag namin
makabayan. Nagugulat ka ba na pati sila nakatanggap? Yung sa makabayan, di ko sila wala akong masyadong alam doon since mostly yung mga nakita ko is yung mga pro-admin talaga. Malaki yung involvement doon sa flood control. So medyo surprising yun. Mas surprising yun kasi mga party lists, they don't have their own district for flood control. But it's also expected that may mga kasama din sa minority na nakatanggap din from the Congress leadership, from the House leadership. Okay. So, kung nung bang una kang lumabas na tuloy-tuloy na yung media posting mo talagang maraming bumilib sa'yo na mga kabataan katulad mo. For sure, galing ka sa pamilya na mga politiko, marami kayong mga kaibigan. Meron bang pag-pressure sa'yo, like friends ng late father mo or kaibigan ng mother mo na sana Kong Barzaga, pwede ba tumigil ka na lang, huwag ka na magsalita, mag-join ka na sa amin? May mga ganun ba? Yes, actually, nung first day pa lang, gusto na agad mag-set ng meeting ni Speaker Romualdez noon kasi hindi pa siya natatanggal. Gusto na mag-set ng meeting sa akin pero before mag 1 week pa, natanggal na siya speaker and then nanahimik na lang siya. So, madami ding nagsabi na they'd prefer not to worsen the problem or wag na ako masyadong magsalita. Ano naman ang reaksyon ng iyong mga constituents dyan sa iyong distrito? Mas naging popular ako ever since that I started speaking out. And mas dumami kasi nakita din nila kung paano na biglang bumaba all around the Philippines, kung paano bumababa yung ekonomiya natin because of loss of investor confidence. They see the economic issues and how it affects their daily lives. Kaya proud sila na at least may lumalaban doon. There's someone who's calling out that type of corruption. Yeah, so alam ko na bagit mo na sa post mo na hindi ka nagsisi. But for our audience right now na couple of thousands na nanonood sa'yo, na admire sa'yo, talaga bang hindi mo pinagsisihan yung ginawa mo pagsalita at ito yung naging end result, yung pagsapilitan nila, pinutulungan ka sa Congress, sinanggal ka nila. So hindi mo pinagsisihan ba ito talaga? Yes, there's always 2028, there's always next time. And it's better na sinabi ko ginawa ko yung tama kaysa mas maganda na ginawa ko yung tama at natanggal ako kaysa na ginawa ko yung mali yung naging corrupt ako, ginawa ko yung mali katulad ng iba at nanatili ako doon sa Kongreso. Like, it's much better to be out of Congress doing what's good. Alam mo, nakasama ko sa 17th Congress ang iyong ina, no? How is your mother taking all this development? Kasi alam ko naman na ikaw ay ulila na at nawala na nga yung padre pamilya niyo na talagang namumuno na iyong pamilya sa politika. How is she and what was the latest thing that she said to you in relation to the expulsion? Medyo okay naman siya. She's far more stressed than me, but I'm handling it well, which means she has nothing to worry about. So, kung first time congressman ka, di ba? First termer ka, di ba? At bagito-bagito. May pagkakataon ba na naging okay naman kayo ni Sandro Marcos, which is yun ang nakita namin talaga na nag-viral, na binivideo mo yung mga ganap doon sa loob ng Congress. So, naging friends ba kayo in the past or close ka sa kanya? How's your relationship with Sandro Marcos? Ayan, syempre. Nag-freeze, syempre. Baka nasa Cavite siya eh. Oo nga, nagda-drive. Okay, babalik naman siya. Ayan, babalik naman yan siya. Nag-freeze siya. Maganda yung tanong mo eh. Testing, okay ba? Ayan, bababalik si Kong. Ayan, Kong, yeah, we can hear you. Hello? Yes, we can hear you. But we can hear you good. Oh, wait lang, may na-signal. Okay, naririnig ka namin. There's always, we're waiting. Sabi ng mga nagko-comment, we love you, Kong Barzaga, Kiko, next senator for 2028. Yeah, ito yung mga nababasa natin hanggang inaayos mo yung iyong signal, ano? So,
Ayan, salute sa'yo, Kong Kiko, saludo kami sa'yo. So, ayan ang mga nababasa nating komento no, Spokes. Maganda yung ating pero I hope makabalik siya kasi maganda yung tanong natin. Gusto nating malaman kung ano ba yung naging, yan. Kong Kiko, you're back? You're back? Ano? Nawalan. Yan. I think Kong Kiko, naririnig ka namin. Mukhang masaya-masaya This time dyan. mga 5:45. Okay? Hello? Testing? Yes, Kong Kiko. Wala ka ng camera, pero naririnig ka namin. Signal. Yeah. Naririnig ka namin pero wala Ano kang video. Wala ka lang Hello? video. Testing? Yes. Yes, we can hear you. Okay na ba? We can hear you pero wala kang video. Yeah, wala ka lang video. Hello? Pwede mo i-continue. Wait. Okay, antabay lang mga kababayan habang inaayos Hello? yung video kasi Yes, Yes, Ko. naririnig ka namin. Yung tanong Hello? is, kamusta yung relasyon mo kay Sandro Marcos? Hello? Oo. Yes, Kong Kiko, naririnig ka namin. Yung tanong ni Maharlika, kamusta yung naging relasyon mo kay Sandro Marcos? No? Dahil Wait more or lang. less, kaidarat kayo. Ayan. So, mukhang mas Wala yung sound. mapapakaramdam. Wait lang. Teka ako na. Yeah, get better soon. Inom ka ng cloves. Tapos nag-ininom natin sa Austria, May folks. sound ba? Gumaling ako. Ayan. Yeah. You're good. Yeah. 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 Ang huling tanong, Kong, is kamusta yung relasyon mo kay Ano ba Sandro to? Marcos? Dahil kaidaran kayo sa Kongreso. Nawawala. So, nawawala-wala na parang pusa. Parang pusa na nawawala-wala. So, Hunter Black, we are very proud of you, Kiko. You're the one that I admire the most, sabi in Congress. Keep fighting for against corrupt leaders, sabi ni Panther Black. Ayan. So, medyo bay na talaga yung signal niya. At yun na nga, sana yung boses niya, sa totoo lang, buti pinagbigyan tayo. I really appreciate it kung Kiko Barzaga. Yung boses niya talagang mukhang may flu pa siya, may sipon. So, anyway, sana makabalik siya, no, Spokes? Anong sa tingin mo itong ating batang may laban? Alam mo, nakakasaludo ko sa kanya kasi una-una bata siya, hindi siya nagpatakot na siya i-expel, no? Tinanggap niya yung kaparusahan dahil siya ay nanindigan sa kanyang prinsipyo, no? At ang aking panalangin, sana mas maraming mga kabataan pa ang sumunod sa yakpak nitong si Kong Barzaga, no? Nakakatuwa na parang kung tayong mga kaidaran natin, nakikita natin mga kaidaran natin, mga walang ya, mga air-rich American, mga plastic king, mga zubiri, kahit pa paano, no? Miski may mga ganyang mga personalidad, mga keso, meron din mga Kiko Barzaga that gives us hope na parang may pag-asa pang Pilipinas, no? Dahil meron mga bagong usbong, mga kabataang mga naninindigan, no? Para baguhin ang lipunan natin. Totoo yun, Spokes, mga ganyang bata, syempre ang iba, medyo uhaw yan sa mga material things. So usually, yan yung mga madaling mabibilog di ba? Na okay, eto maleta, wag ka na mag-ingay. Sabi nga niya kanina, mga kababayan, may pagkakataon, nung simula pa lang siya nagsalta against kay Romualdez, ay nag-set na ng meeting, right? Then later on, natanggal na nga si Martin Romualdez, kaya tuloy-tuloy yung kanyang paglaban sa katotohanan at ang kanyang talagang posting sa social media. Kaya naman siya hinangaan ng mga kabataan. And I hope talagang makabalik siya at hindi nga lang, sayang marami tayong mga katanungan sa kanya for sure. Sana makabalik siya. Ano ba yan, Spokes? Ano ba yung signal dyan sa Pilipinas? Bulok na bulok. Ang duda ko, baka nasa Dasmariñas, Cavite na mahina ang signal. No? Mahina ba signal doon? Well, alam mo naman kasi, probinsya, no? Pero nakakalungkot na at this time and age, Cavite pa naman din, mahina pa rin ang reception. No? Pero obviously, ang ginagamit niya ay cellphone niya. So,
Ewan ko ba kung anong cellular provider niya, no? Ang cellular Mhm. provider niya ay Palpak. Anyway, Ikaw, Marsaga, siguro palpak. we will talk to him again dahil alam naman niya na hindi natuloy yung ating kabuuan ng ating talakayan sa kanya, no? Pero nakaka-touch na Makabalik. rin Mo na na siya ay Yes. sumapi sa atin miski panandalian lamang at naparating natin yung paghanga ng sambayanan sa kanya. Yun naman ang mensahe natin sa kanya. Nasa likod niya tayo bilang sambayanan. Suportado natin ang mga reform-minded, ang mga kabataang leader gaya ni Kiko Barzaga. Medyo mahina-hina nga yung kanyang signal. Pero let's hope. Sana makabalik siya. Ayan, i-text natin siya. Okay, so babasa muna tayo ng ating sabi niya ni Yen Scorpion, malakas ang signal naman dyan sa Dasma Spokes. Hindi natin alam, baka sa area siya na sa area siyang walang pangit yung signal. Sabi ni Honey Bunch, yes, Bonakid yan batang may laban. Batang may laban si Kong Barzaga. So, yes, tignan natin tong mga update. Spokes, sa tingin mo, ikaw bilang abogado, no? Nabanggit mo kanina, tinanong mo siya kung mayroon ba siyang plan para questionin ito sa Korte Suprema, yung sa tingin mo bilang abogado na hindi tama na pag-expel sa kanya. Sa tingin ko po, no? Kasi may isang kaso pa lang na isang kongresista ay natanggal nung minsan, yung isang taga Cebu, no? Natanggal dahil sa isang privilege speech, tinawag niya na kriminal yung presidente. Now, ang importante naman dito, wala namang ganyang ginawa si Kiko Barzaga, no? Kung sasabihin niya na sinabi niya magnanakaw at addict si presidente sa labas naman ng Kongreso, that's not disorderly conduct. That's privileged communication, no? Dahil yan ay isang pula sa isang public official, no? At talaga namang lahat ng public official, ang sabi ng Korte Suprema, hindi dapat balat sibuyas, dapat tanggalin yan, no? At ang gamot sa nasaktang damdamin ay isang malinis na konsyensya. Pero kung talagang hindi matanggap ni Marcos sa mga paratang na magnanakaw, addict, talaga naman pong wala tayong magagawa dahil mukhang yun ang katotohanan, no? Sinabi na yan ng sarili niyang kapatid. At yung paratang naman sa pagnanakaw talaga namang karapatan ng mga mamamayan yan na ilabas ang issue sa korupsyon, no? So sa tingin ko, walang sapat na basihan para siya patanggalin dahil nga yung kaisa-isahang pagkakataon ng isang kongresistang na-expel, ginamit niya yung privilege hour para banatan yung presidente na hindi naman ever ginawa ni Kiko Barzaga. Yes. Well, kitang-kita naman talaga natin na politically persecuted siya. Talagang yun nga, pinagkaisan siya. Kita mo naman yung nangyayari ngayon. 'Di ba? There's no doubt about it. Spokes, 'di ba? Lahat tayo binibiktima. Sabi nga ng mga nag-comment, bata pa naman siya, marami pa siyang panahon para mas patunayan sa taong bayan na talagang siya ay wait, mahina daw ang signal, sabi ni Kong Kiko. Ayan, Ayan. So, antayin natin siya at babalik naman siya. So, yes, Kong Kiko, we will wait for you here. Nandito lang kami. Gusto ko yung ginagawa ni Kong Kiko dahil tayong dalawa, ayaw natin yung larawan na ganyan, no? Talagang hindi tayo magpapahuli, hindi tayo magpapapicture sa mga bangag. I know. Meron tayong mugshot. Ayoko magpa-mugshot sa mga bangag. Pinauso ni Kong Kiko ang mugshot. Baka mamaya pumayag na rin tayo. So, kailangan ba may mugshot na rin tayo para in? Ano bang buhok ang gagamitin mo dyan? Yung buhok ni yung buhok mo ngayon o hindi no? Sa daming beses mo papalit ng buhok. Ano ba yan? Totoo ba ngayon yan? O bago na naman yan? Original to, Spokes. Sige nga, sabunutan mo nga sarili mo. Gusto mo ba? Ayan na si Kong Kiko, nakabalik na siya. Yeah. Hello. Testing goods. Yan, Yeah. good na. Meow meow. Si meow. Meow. Bagay dun sa itim kong pusa. Anyway, kung may hanging question tayo kanina, I don't know kung nasagot na Spokes na ba ni Kong yung kumusta yung relasyon niya kay Sandro Marcos sa loob ng Congress? Naging magkaibigan ba kayo? How was it nung nasa Congress ka? Iniinis mo ba siya o naiinis siya sa'yo? Na parang friends kami nung umpisa and then nag-away-away na after nung naging issue ni Romualdez.
Kasi yung Romualdez, okay. na-connect din talaga yun kay Marcos eh. Hindi na-offend Yeah. siya nung kinalaban ko din yung tatay niya. Of course. Yeah. Alam mo, na-meet ko rin yan si Sandro nung siya intern pa doon sa kanyang tiyuhin, no? Kay Martin, no? At si Martin naman, in fairness, dahil ka-eskwelo ko sa UP, di ko makakalaing ganyan ang mangyayari sa kanya. And nung mga panahon na ako ay nasa Malacanang, doon ako tumatambay sa kanyang opisina as majority floor leader at doon ko nakikita si Sandro, no? Nung sabi mo nag-away-away na, paano kayo nag-away? Kamuntik bang naging physical yan? Kasi ang alam ko, ikaw nangangarates. Pero hindi. Ay, hindi naman. I'm a very civil person in Congress. Wala akong... Yun talaga yung sa martial arts, pag nasanay ka na, you always just use it as a last resort. Only for self-defense. So, hindi talaga ako yung tipo na makikipag-away. Okay, that's good to know naman, di ba? Kasi Just alam always namin de-escalate the Palaway, situation. yeah, ang alam namin Palaway, yung mga bangag lang tsaka mga crocodiles. So, Kong Barzaga, alam mo, ang dami nagmamahal sa'yo. No? Alam ng buong Pilipinas na madalas kanilang kinakat off, pinuputulan ng mikropono doon sa Congress. Hindi lang yon, tinanggal ka nila para pigilin ang iyong pagpapahayag. Everything na gusto mong sabihin sa sitwasyon ng ating bansa. So, binibigyan namin ikaw ngayong ng platform, although alam ko mas mataas yung platform mo, na magsalita na hindi namin puputulin ng mikropono. Lahat, sabihin mo kung anong gusto mong i-share sa ating mga kababayan after nung before, during, and after na pinilit ka nilang tanggalin sa Congress. Well, actually, regarding doon, nasabi ko na lahat eh. Ang maganda ngayon is that we have Blue Ribbon Committee hearings again at hindi katulad nung si Ping Lacson. Kasi yung kay Lacson, wala talagang nangyari doon eh. We have the Blue Ribbon under Senator Pia Cayetano at kay Marcoleta, and I believe that they have all the evidence regarding sa mga nangyari doon, yung sa flood control related issues at kung paano ninakawan tayo. So, Well, kung nabalita kanina na ang susunod naman nilang kakasuhan at i-freeze ang asset ay itong si Leandro Leviste, no? Ang advice mo kay Leandro Leviste, kasi I'm sure dalawa kayo pinakamaingay dyan sa Kongreso, no? At alam nyo naman na pupuruan kayo, no? Anong advice mo ngayon kay Leandro Leviste? I mean, hindi ko naiintindihan kung ba't nakakasuhan si Leviste kasi wala din naman siyang ninakaw eh. So, I don't know what evidence they would be using against him or kung gawa-gawa lang yung kaso because from my perspective, and I know him personally, wala talaga siyang ninakaw and he's not the type to steal money from the people. So, I don't see kung ano yung kaso na magagawa nila. Kung ba't sila mag-freeze ng assets. Eh ako nga, no, kinasuhan ako ng syndicated human trafficking, wala nang complainant laban sa akin, no? Sus Mariosep naman, bumbuhay eh. Inalay ko para sa karapatang pantao, ako pa ngayon ng human trafficker. Talagang wala naman silang pakialam sa katotohanan. Basta, ang tawag ko nga rito, undeclared martial law, kasi miski meron tayong writ of habeas corpus, kakasuhan lang nila ng non-bailable lahat ng mga kalaban, which has the same effect as suspension of privilege of writ of habeas corpus dahil kulong ka muna habang ikay humihingi ng bail. No? So, ikaw ba, matapos kang ma-expel, inaasahan mo ba na tataniman kaso ka pa na kriminal at ipakukulong? Well, posible, but we'll have to wait and see kasi madami din silang kailangan i-balance at kailangan i-manage. So, depende talaga yan on how the situation will develop, but we will have to wait and see kung sakali. So, kung merong, well, sinabi mo na kanina, nag-start talaga yung paggigipit sa'yo nung nag-post ka against kay Romualdez. Sa tingin mo ba siya talaga yung responsible kung bakit ka na-expel o may iba pang key players talaga na nag-push na tanggalin si Kiko Barzaga sa Congress? Hindi, kasi nung na-expel ako, hindi na speaker si Martin Romualdez. So it's likely under yun, it's a decision by Malacanang. Tingin ko nga Malacanang yan. At ang ginamit nilang attack dog, pinakamaingay na attack dog laban sa iyo, Janet Garin. Ano ang mensahe mo kay Janet Garin? Meow meow. Huwag masyadong magpa-stress. Marami ka pang tuturukan ng Dimvaxia. So, kaya may energy pa. I know. So, kumusta yung mga cases na final nila sa'yo? Yeah, just so you know, actually,
may mga common denominator tayong tatlo dito. Actually, bago ka pa nila kinasuhan, ako kinasuhan din ako dyan sa Pilipinas at dito sa Amerika, no? Kami, kaya, kami ni Spokes, inciting eh. But anyway, ang ano ngayon, ang situation ngayon, wala ka na, malaya ka na, no? Na talagang nagsasalita ka. So, alam ko maraming cases din final sa'yo. Kumusta na yung mga yon? Oh, very good. Very competent yung legal team ko dito. So, we're expecting good results. That's good. Yeah, Mhm. that's good to know. Now, sa susunod na eleksyon, are you coming back as congressman or as governor? Dahil parang ang feeling ko kinakailangan ng buong probinsya, hindi lang ng distrito. For my future plans, wala pa masyado eh. Hindi ako pwede sa Senate by 2034 pa yung earliest. So likely for Congress ulit. Either as district representative or kung sakaling may mga party list na mag-invite sa akin, baka party list. Let's say ma-elect ka uli. Gagawin mo pa rin ba yung ginawa mo na, expose sa kanila? Kasi, Of course, pero ang feeling ko kasi hindi maging ganun kakorap lalo na pag iba na yung presidente eh. Since next election, bago na, like under Sara presidency, I think hindi ko na kailangan gawin yun kasi si Sara na yung magpapakulong sa mga corrupt na officials. And I believe that Duterte is capable of doing that. Kasi sila talaga yung, kahit any other president is capable of doing that compared to now. Kasi ngayon talaga yung may sobrang corruption at wala pang nakukulong. Yeah. Well, nabasa niyo ba yung open letter ni VP Sara sa inyo kasi wala raw siya telephone number niyo, no? And bigyan mo na ba siya ng telephone number mo? Yes, actually. Pinasend ko na din through. Okay. Ano naman ang sabi niya sa'yo, if you don't mind? Yung sa open letter lang, pero yung sa phone number, parang kilala naman ko yung iba sa mga staff niya sa OVP. So, I think ever since the open letter, nabigay na. But we have not contacted each other since then yet. But we met multiple times. Bakit mo sinuportahan si Inday Sara? Kasi sabi nga ng mga ibang nababasa natin, pwede ka namang manahimik, 'di ba? Just go with the flow, 'di ba? Pero pinili mo na sumapi dito sa krusada namin para kay Inday Sara at para sa katotohanan. Bakit? Si Vice President Sara Duterte lang talaga yung tunay na lumalaban against the corruption na nakita ko sa Congress. Lahat ng mga tao, especially yung mga Pinks, takot sila kay Romualdez, takot sila kay Marcos. And we need someone brave that's willing to change the country. And wala talagang iba kundi ang Duterte administration ang makakagawa nun. And that's sentiment that's shared by most people. Kaya siya yung frontrunner ngayon. Diyan sa Cavite, kamusta ang Sara Duterte? Sa tingin mo ba, bagamat hawak ng Remulla ang makinarya ng politika diyan sa Cavite, pag nagkaroon ng halalan, Sara Duterte pa rin ang lalabas? Yes, I believe. Kasi very strong pa rin si Sara Duterte dito. And number 1, si Bongo, if I remember correctly. Very mataas yung performance sa mga Duterte candidates dito. So yes, I think 2028 would be Sara Duterte for Cavite. Sino sa tingin mo ang magiging susunod na gobernador muli ng Cavite? Meron bang tingin mong lalaban sa Remulla? Hindi pa sure kasi mostly hindi nila announce ng masyadong maaga kung sakaling lalaban sila. But we will see kung sakaling meron. Ang Revilla ba, tingin mo, kaalyado pa rin ng mga Remulla? Medyo, ever since na pakulong si Bong Revilla, hindi na masyadong sure kung ano na. Kasi parang relationship na yun between Revillas and Remullas. Para sa amin, well, okay pa rin kami. We try to keep things civil within the province of Cavite para walang masyadong gulo. But by 2028, siguro, baka maghiwalay na sila. We don't know and we can't really tell what will happen. Just follow up on that, no? Yung relasyon mo kay Jolo Revilla at saka yung kapatid niya na nasa Kongreso rin. Goods pa rin yun. Sinabi ko kung kailangan lang bumoto ng yes or anything, okay lang sa akin, naiintindihan ko naman yung sitwasyon nila. Actually, mas malala nga yung sitwasyon nila since nakulong si Bong Revilla at sila posibleng maimbestigahan din. So,
Yes, I understand their situation and I sympathize with them. We're still friends no matter what decision they make. So 265 na tinatawag ko silang maleta kongresistas, ano? Ang Mga Maleta boto, gang. kaya maleta gang na nagtanggal sa'yo. Sa tingin mo ba, itong 265 na to, bumoto sila dahil sa tingin nila yun ang tama o dahil talagang maleta gang sila? Hindi naman, well, yung iba maleta gang. Maleta gang. Maleta gang talaga doon, as per the Blue Ribbon Committee. Pero Yeah. I think karamihan sa kanila, takot lang talaga na maubusan ng budget or makasuhan or magkaroon ng issue kung sakaling hindi nila susuportahan yung mga legislative agenda ng administrasyon. So kailangan lang bumoto in support of the current administration. Otherwise, they will face cases or they will face removal of budget. Tinanong kanina ni Maharlika bakit ka sumuporta kay VP Sara. Pero ikaw naman, kailan mo na-realize na hindi ka po pwedeng manahimik? Dahil ikaw naman galing ka sa isang political family, you have everything there na parang nandyan na, in a silver platter. No? Kailan mo na-realize na hindi po pwede na ikaw ay manahimik at maging parte lang ng sistema? At anong nag-udyot sa'yo na talagang labanan itong sistemang bulok? Nung una kasi, ang kalaban ko lang si Romualdez eh. But ever since then, the things escalated. Especially yung mga corruption issues, nakita ko na kung gaano kalala. Lumalala pa yung corruption ngayon. And it cannot continue like that. Our nation cannot grow under these circumstances. At gusto ko habang tumatagal ako sa politika, mas gumaganda ang sitwasyon dito sa Pilipinas. So, in order to do that, I have to speak out against the evils that I see in Congress. Yeah. Alam mo, Kong Kiko, nung nakita kita na talagang nag-speak up ka, natuwa ako na parang nabuhayan ako at ang mga kababayan natin, may bata pa lang at least naninindigan. So ang question ko sa'yo, kung hindi ka nila pinagdiskitahan dyan sa Congress, ano sana yung mga, mga magagandang agenda mo o na mga batas na gustong isulong para sa taong bayan? Well, firstly, yung animal welfare, plano ko talaga gumawa ng mga kapon programs and then veterinary programs. And yung veterinary school programs, maganda din yun for economic purposes. Since malaki yung kita ng mga veterinarians ngayon, there are plenty of pet owners and it's a big market, the veterinary medicine. So maganda din yun in terms of education, in terms of job opportunities. So yun yung pinaka magiging priority ko kung sakaling hindi ako naging anti-Romualdez meow. Yeah. Kumusta ba yung mga animal welfare sa atin? Kasi nung mas matanda kami sa iyo ni Spokes, noon parang hindi nabibigyan talaga ng atensyon ang ating mga dogs and cats, parang minamaltrato pa yan sila. Kumusta yung situation ngayon sa Pilipinas? Kasi nakikita ako sa online na parang ang mga Pilipino nagkaroon sila ng awareness na minamahal itong mga stray cats, stray dogs. Pwede mong ikwento sa amin? Mas maganda na talaga ngayon and madami yung mga pet lovers, mga pet owners. Lalo na sa district ko na sa Dasma, we have our own Pusa Dog Kapon initiative where we provide ay mga low-cost libreng kapon para hindi na masyadong dumami yung mga stray animals, animal population control para doon, and then may vaccination din kami. We have plenty of services for animal welfare. Okay. Hindi yun Dengvac siya, ha? Hindi. Isa pa rin dun sa sinusulong mo, naalala ko yung pagtanggal sa VAT, no? Yung kamukala mo ba, lahat tatanggalan ng VAT o para lamang sa gasolina at mga iba pang produktong gasolina? Yes, lahat. Kasi nanakaw lang naman nila yun. We're an overtaxed country with such ang nag-umpisa kasi ng problema dun is tinasa nila yung VAT from 10% to 12%. Tapos, ever since then, mas kumonti yung services from the government. Mas hindi naramdaman ng mga tao yung serbisyo galing sa current administration, which puts the question into saan napupunta yung taxes na binabayad nila. Yeah. Sa short period of time na naging congressman ka, ano yung pinaka natutunan mo
sa loob na pwede mong i-share sa mga kabataan? Well, ano ba yung pinaka madami kasi ako natutunan dun eh. Masyadong broad yung mga experience, masyadong broad yung experience ko sa Congress, even if it's just a short time. Mhm. But right now, if there's any lesson that I can tell, especially sa mga batang gustong mag-politics in the future, it's that to always choose to do what is right over what's beneficial for yourself, because we need more people doing what is right. At mas makatulong lang yun talaga sa ating bansa kung mas pipiliin ng tao ang tama kaysa ang sarili nila. Naku, Yeah. sana nga makinig ang kabataan sa iyo. Mm. Kasi sa nakikita nila na buhay ng mga maletagang, na pa-Gucci-Gucci, pa-LB-LB, parang binibigyan natin ng premium ngayon yung mga kayamanan na naiipon sa pangungurapot kaysa yung katapatan sa gobyerno. No? Ano Yeah. naman masasabi mo na doon sa mga iba na baka sabihin, kasi sa mulat-mula, mayaman naman yan si Kiko Barzaga, kaya wala siyang pakialam, pwede siya maging honest. Ang honesty ba at katapatan ay depende sa iyong kakayahan sa buhay? Pero hindi naman dahil mayaman ako eh. Yung mga ibang maraming congressman doon na mas mayaman sa akin pero mas pinili pa rin nilang magnakaw. So, it just depends on your character. That's true. Correct. Yeah, so nabanggit ni Spokes Harry, no, kanina yung mga Gucci-Gucci. Pwede ko ba describe sa amin yung na-observe mo na paano ba yan? Kasi nakikita namin tuwing magkaroon ng SONA or even regular May session. mga lang, no? bagong relo sila, yung mga sasakyan. Aha. Yung mga ganun, So, yung mga talaga nakakita online, mga napipicturean. Talaga bang ang vibes doon payabangan sa loob ng kung ano yung suot mong relo everyday, ano yung bag mo, ano yung outfit mo? Kasi ikaw, hindi ko naman nakikita na na parang katulad kanila. So, idalhin mo kami doon sa loob ng Congress. Ano mga itsura ng mga buhaya? Actually, hindi ako masyadong nakatingin sa mga relo nila, pero maraming nagpo-post ng mga may nakakita yung mga congressman na may mamahaling relo, naka-sports car and everything. And mostly kasi ngayon, especially nung pumutok yung flood control issue, ngayon hindi na payamanan, parang tinatago na nila lahat. So it's very rare to see now yung mga ganong klase. But it's still seen within the economy and within the way Congress itself works. Nakita talaga natin na may perang nawala. And hindi naman tayo babahain ng ganito kalala kung walang perang ninakaw. And hindi din mawawala yung investor confidence sa atin kung walang ninakaw. So, yes, the money is stolen but they have hidden it well. Tinalo mo rin yung pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Any regrets? Medyo, not really. Pero that's a whole separate issue. And may connection din yung tatay ko sa kanya before. So but it's a separate case na. Ngayon nakafocus lang kami ngayon nakafocus sa Blue Ribbon and kay Romualdez. So kanina sa Blue Ribbon, may pinakitang picture, no? Ang isa sa Brave 18 together with Sandro Marcos sa bahay nila sa Ilocos Norte. Actually, napuntahan ko yung bahay na yon at na-recognize ko na talagang yung totoong bahay ni Marcos Jr. yon at nila Sandro. So, kung for sure napanood mo, ano yung naging reaction mo na pinakita yon at nag-corroborate doon sa statement ng Brave 18 na talagang tumanggap sila ng maleta? Well, para sa akin, never ako nakapunta sa bahay ni Sandro Marcos kaya hindi ako sure eh. But yung mga ganyan talaga, especially with the Blue Ribbon Subcommittee regarding flood control, kilala ko si Congressman Paulo Marcoleta. Lagi ko siyang kasama sa Congress. I always speak with him. And I understand na hindi naman i-invite ni Senator Marcoleta. Yun yung tatay niya. Because I'm always with his son in Congress, si Congressman Paulo Marcoleta of Sagip Party List. And si Senator Marcoleta naman, he would not invite the 18 Marines kung wala silang sapat na ebidensya. And I know that they have enough evidence to not just inform the public, but possibly to implicate and convict those involved within the flood control scams.
So, regarding dito, expected natin na mas madami pang lalabas na mga ganong klaseng pictures that would provide evidence to their claims. Mhm. Nabanggit mo na sa isa sa kaibigan mo sa Kongreso, si Paulo Marcoleta. Sino pa yung mga iba mong BFF dyan sa Kongreso? BFF, yeah. Namimiss mo sila ngayon. Sila Kita. Leviste, sila Toby, sila pa ba? Sila Eli. Yung usual. Tapos sila Bong Suntay. I have plenty of friends within Congress as well. So kung meron kang ayaw makita sa Congress, sino-sino yung mga yon? Wala, friendly ako sa lahat. Gusto ko makita silang lahat kahit kaaway ko sila because it's nice to see them working in Congress. And since sobrang dami lang sa amin ang pumapasok dun sa plenary, every time na pumapasok ako doon, average mga 20, 30 people lang nandun. So, more people is more fun. Mhm. Ganun na palang katindi ngayon ang attendance sa Congress. 20-30 people na lang nagpupunta. No? So, hindi kayo nagsasak talaga ng quorum. Wala na. Fino-forgo na yung certification as to quorum. And ano din naman yung minority, parang kasama din ng majority ngayon. So, hawak din ng administration yung minority ngayon. So, walang Company masyadong union. nag-question. Oo. Mm. Company union. Pati yung Unipig. Oo nga no? Tissue please. Kung ikaw ay sa panibagong gobyerno, ikaw ay maging Speaker of the House dahil talaga namang karap dapat dahil ikaw Moving forward, Speaker ka na. Okay. Anong panukala mo para dito sa problema ng patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin? Okay, unang-una sa lahat, ang kailangan natin pag masyadong tumataas na yung bilihin is that, iba-iba yun for gas and for rice. Yung sa rice, kailangan talaga yun, it's essential. And we already do not really tax it, but we have to find a way in order to make it more accessible to the people. So regarding naman sa gas, doon talaga yung transport sector na apektuhan because they convert fuel into their actual daily income, and yung suspension of the excise tax of practically all the tax in fuel, yun talaga yung pinakaunahin natin. And yung investor confidence din, we need that for long-term economic growth. Kailangan talaga yun. So in order to do that, we need a large-scale anti-corruption campaign, not just in the lower house, but in the Philippine government as a whole. So kung sakaling ako yung magiging speaker, yung pwede yung unahin ko. So sa tingin mo ba, kasi alam mo ang tao frustrated na pag nababasa mo sa comments sa mga nangyayari nga. Do you think bilang isang batang, naging kongresista, may pag-asa pa ba talaga ang bayan natin? Under the Marcos administration, wala. And that's just from what I've seen in the perspective ngayon. Kasi kung sakaling last 2 years na, kung magkaka-election tayo sa 2028, it's last 2 years of your term at sobrang daming unresolved issues pa. Yung flood control pa nga lang, from last year SONA until this year, next month, magsusona na ulit. Wala pang nakulong, wala pang convict doon. There's been no update on the flood control na unang binanggit niya nung SONA 2025. Ngayon, magta-2026 SONA na. So, ang bagal talaga ng sistema dito, and I don't really think there's any more hope for the current administration in changing the direction kasi sobrang dami ng pagkakamali in the last 4 years na ginawa nila that right now it's very hard to see how they solve the situation that they've created. Sa tindi ng problema natin, at naalala ko na ilang beses ka na rin nanawagan sa tao na lumabas sa kalye pero parang hindi sila lumalabas. Bakit? Ano sa tingin mo? Ang balakid, ba't di sila lumalabas? I mean, ngayon din kasi sobrang baba na bagsak na talaga yung ekonomiya ngayon. So, yung mga tao kailangan nila mag-overtime, kailangan nila mag-extra. Yung mga, especially yung transport sector, yung mga jeep drivers, yung iba hindi na bumibiyahe, naghahanap na ng ibang trabaho. We no longer have the ability or the resources in order to actually protest against the government. And ngayon, lahat pinapakulong na nila. Sobrang gulo na ng bansa ngayon, especially now where there's so much crime and everything.
mahirap na din magsalta laban sa laban sa korupsyon. Ayan. So sa tingin mo, nagkaroon nga ng chilling effect or natakot itong mga taong to na mag-speak up dahil sa nangyayari ngayon at sa kahirapan? Yes, yung kahirapan talaga kasi ngayon mostly the ratings of the president cannot go any lower. -15, sobrang baba niyan. Mas mababa pa yan kaysa kay ERAP nung panahon ng impeachment niya. So, dapat wala. what we've seen here today is that parang wala na talagang nangyayari doon kahit na lumabas pa sila. Ang ginagawa ng tao, iniintay nila, tanggap na nila na bagsak ang ekonomiya until 2028 and we just have to hope for a better alternative, better successor in 2028. Kaya ngayon, ang focus ko is mostly in campaigning for Sara Duterte. Okay. Tingin mo ba makakaantay pa tayo until 2028? O sa tingin mo ba dapat earlier than 2028 mapalitan na itong Marcos administration? Well, hopefully, the earlier the better. Pero sobrang, so he really likes to be in Malacanang. Hindi naman siya yung tipo na magre-resign lang dahil na sangkot siya sa corruption issue o dahil kasi hindi na kaya ng ekonomiya o wala nang tiwala sa kanya yung mga negosyante natin. He will stay in Malacanang as long as he's capable, and that's probably until 2028. Hindi ka ba natatakot kasi may mga pronouncement, may mga lumabas na balita na gusto na no election at mananatili na siya sa gusto niyang manatili sa Malacanang. Isa yan sa in-expose ko din noong 2023 pa, na talagang yan ang plano nila. Hindi ka ba nagwo-worry na baka nga maaaring wala ng election? Well, depende din yun kung matutuloy yun yung no elections. And secondly, President Marcos is mahina na siya ngayon. May diverticulitis, pumayat na siya. Yun din yung nangyari kay Marcos Sr. during the time na possibly, that's also something that we have to consider. That even if there is no election, there is still the possibility of the constitutional succession of the vice president kung sakaling mamatay si President Marcos, which is a possibility due to his worsening health. And secondly, yun yung pinaka, the no election would have him remain as president, but that will also have him continue on as president for the next few years afterwards. And we don't really see him being healthy enough to stay as a president for longer than 2028. And then yung nangyari nung panahon na patapos na yung martial law, nanghihina na si Ferdinand Marcos Sr. He no longer has the health that's needed to maintain such a position. And that's why mas madali nang matanggal siya sa position. And if ever there's a declaration of martial law or if ever that elections were stopped, feeling ko yun din yung mangyayari kay Marcos. Hihina siya, especially considering his age and his health. And eventually, matatanggal din siya. So, I would advise him against canceling. I would advise him against canceling elections. Nagsalita naman si dating Senate President Tuta Soto na sa proposal nila ay ibaba ang age para sa presidente, no? Hindi natin alam kung yan ay para kay Vico o para kay Sandro. Do you see Sandro achieving or a higher post, even the post of president? Being completely honest, kahit sobrang damage na yung pangalan ng Marcos. So, I don't really see them winning without election interference. Sobrang baba na ng ratings ng mga pro Marcos. Actually, yung mga large blocks lang yung Duterte block. Mas malaki pa yung mga pink block kaysa sa mga solid Marcos. Kasi nakita din ng mga tao na kahit yung mga naging loyalista sa kanila nung panahon ni Marcos Sr., na hindi kasing galing ni Marcos Jr. si Marcos Sr. And there's a very big difference in Marcos Jr. not being a lawyer as well. So, parang nawalan na yung mga dating Marcos loyalists, nawalan din sila ng
tiwala sa Marcos ngayon. Since they do not see Marcos Jr. as a worthy successor to Marcos Sr. Kasi kahit paano may maganda ding nagawa si Marcos Sr. But yung Marcos Jr. ngayon, sobrang lala na ng sitwasyon natin dito. And Yeah. we expected So- far more from him. Sa tingin mo, bakit yung mga pinklawans, ito yung mga kabataan na noon nagprotesta, naggalit kay Marcos Jr., bakit kaya sila tumahimik after all, nung panahon ng 2022 campaign? Talagang grabe, very passionate sila laban sa kay Marcos Jr. Sa tingin mo, ano nangyari dito? Ba't bigla silang tumahimik or kinukumampi na sila kay Bangag? Baka nabili na. Or, ano din, baka takot din sila sa kanya. They have their own political interests and they have their own personal interests. So, siguro sa kanila, iniisip nila na mas pipiliin lang maging kakampi ang Marcos kaysa ang Duterte. Which, if you're to compare economic situations, if you're to compare public safety or yung mga public sentiment during the time of Duterte versus the time of Marcos, mas maganda talaga yung Duterte administration. And that's not even a big comparison kasi yung Arroyo administration, Aquino administration, mas maganda din kumpara sa current Marcos administration natin ngayon. We have not seen this level of corruption and this level of political instability. Well, ako may personal na question, ha? Many of my daughter's classmates who are your contemporaries in terms of age are saying there's something so sexy about Kiko Barzaga with his guts. So is Kiko Barzaga available in the market or is it secured? Kiko Barzaga is single and ready to mingle. Lalo na ngayon, I have plenty of time to date kasi wala na sa Congress. Ako, ang dami niyan. Ang daming pipilan niyan. Kasi talagang that you have the guts. Nag-announce ka pa. So kung Kiko, kanina pala nandun ka sa Senado at nag-post ka 6 hours ago na hindi ka pinapasok. Ano nangyari doon? Hindi naman na hindi ako pinapasok. Hindi ako pinapapasok. Since ang plano ko earlier today, kaya maaga ako nagising and everything, is to go to the Senate to also attend the Blue Ribbon hearing. Pero ang daming nag-message sa akin na, oy, wag na akong attend, sobrang gulo doon. In-on ko yung, chinek ko sa Facebook, nakita ko nagtutulakan na sila doon, na. Tapos hindi lang ako papasok, papanoorin ko na lang to. Kasi parang nilock na din nila yung pinto nung nag-umpisa yung Blue Ribbon eh. So yes, I just watched them online. Pero pupunta sana ako doon. Okay. Pero kung ikaw ay nakapunta ron at nandoon, nakasabayan mo si Pia Cayetano at si Robin Hood Padilla, makipagtulukan ka ba kay John Vic? Kabitenyo yun. Kapwa Kabitenyo. Kaya naman hindi ka tulak doon. Pasok ka, Kabitenyo ka eh. Posible. Hindi, pero doon naman kasi I'm not a senator, so I won't be there for attendance. I'll just be there as a guest. Nonood lang. So usually nakita kasi mo yung mga kanina, ganun open to public. Yes? yeah. Kanina nagkatulakan talaga. Nakita ng buong Pilipinas na talagang nahumarang si John Vic, ang DILG secretary. Pero sa interview niya, binabaliktad niya na siya daw ang tinulak. Anong masasabi mo doon sa statement ni John Vic na siya parang siya pa yung biktima? Siya yung Hindi ko alam kung ano talaga yung plano nila eh. Kasi kung gusto lang i-block yung Senate, di kailangan lang magpapasok ng police. Pero hindi ko alam kung ba't mag-isa siya doon. It's a complicated and developing story. So, as for that, bebase lang natin kung sakali sa naging news report na sinubukan lang hindi sila papasukin sa Senate sa Blue Ribbon Committee. Who are you closer to? John Vic or Boying? Kay John Vic, mas close kami since I worked with him during his time as governor. Naging ex-officio board member ako as the Cavite City Councilors League president. And the son of Boying in Congress, are you close to him? The son of Boying in Congress. Ping Remulla ba yun? Yeah, kasi may dalawa siyang anak eh. Yung isang anak niya, governor namin ngayon sa Cavite. Tapos yung isang anak niya, yun yung congressman.
Oo, yun yung Yung estudyante kapatid ko, Mm. yung kapatid ko, vice mayor siya. Close siya kay Abeng Remulla, yun yung governor. Si Ping naman, di kami masyadong close. Kasi separate committees and also like under Marcos siya. Speaking of close ka kay, medyo close sa kay John Vic, ito bang mga nangyari sa'yo na nagipit sa Congress? Hindi ba siya nag-reach out sa'yo na, Iko, total magkaibigan naman tayo, pwede ba ayusin na lang natin or something to that effect? May mga ganun din, but mostly hindi masyadong confrontational kasi under SILG din siya eh. Basta wala akong ginagawang illegal or wala akong as long as hindi nagkakagulo or nagiging like sobrang anti-government na wala namang magiging wala namang issues yun. Hindi kayo na-advisean bilang kaibigan na, teka muna, magdahan-dahan ka dahil, May ganun din, but like that's everyone. Everyone Cavite practically said the same thing. okay. Pero hindi ka rin napapansin ko, partner na si Kong ay tumitindi ang kanyang sipon, no? So, we will not keep you any further, pero anong huling mensahe mo? If for today is the appointed day to meet with our Lord, and the Lord will ask you, what have you done on earth? So ano ang sasabihin ni Kiko Barzaga sa Panginoon kapag tinanong ka, what have you done on earth? Well, I helped a lot of cats. The Lord's creation, and I'd like to thank the Lord for creating cats and dogs because I love animals. They're very cute. And I've done whatever I can in the limited time that I have for the Filipino people. And if given more time, I will do more. Pwede ba So ako siguro, no? Pwede ka ba huling tanong ko, una gusto kong sabihin sa'yo, get better soon, uminom ka ng cloves, Thank you. very effective. Yan ang ininom namin ni Spokes nung nagkasakit kami sa Austria, Kasi nandun ako. MJ, oo. Yeah. So, yung iba yung weather dyan, di pa malamig dyan? Oo. Hindi. So, hindi na. Pero during that time, hindi ka sakit ka malamig. Oo. So, siguro general message na lang, gusto ko kasi pukawin mo yung damdamin ng mga kabataan para magkaroon sila ng tapang like you. Para sana kung maraming Kiko Barzaga, baka wala na yung Marcos government. So, yeah. Panguli na lang. With last message, kasi mahirap din sabihin yun since hindi mo talaga mapapangako na may solusyon ang problema. And sometimes we try to look for a solution or we try to force a solution that we cannot get. Obviously, gaganda ang Pilipinas pag nagkaroon ng change of presidency, but we cannot expect to force a people power. We can expect that siguro sa 2028 makakagawa tayo ng we can create a new administration that's far better than the current one we have right now. Pero ngayon, sobrang dami kasing problema na hindi talaga natin maasahan na makakapagplano tayo in a way that we could cleanly and easily solve these problems. So right now, I just wish for everyone to keep doing their best, keep fighting for what is right. But at the same time, we cannot promise anything because this is a very chaotic situation that our country is facing at the moment. All right. So, mga kaibigan, yan po ang pag-asa ng bayan. Thank you. Kiko Barzaga, congratulations. Thank you, Kong. Until next time, meow. Meow, meow. Meow, meow. Okay, thank you. Bye-bye. All right, maraming salamat, Kong. Get better soon. Thanks, Get well bye. soon. Yeah. All right. Naman So, talaga itong pag-asa ng bayan na si Kiko Barzaga. No? And, yes. your wish is also my wish. May his tribe multiply and sila ang tunay na pag-asa ng bagay na magbabago na ang anyo ng politika sa Pilipinas. Okay? All right. Dahil dyan, maraming salamat. Thank you sa lahat ng mga nakatutok. I'll see you again. Thank you. Bye. See you. Bye-bye. Meow, meow. Meow, meow.